Isipin mong nagmamaneho pa uwi tapos biglang huminto ang lahat sa ilang minuto. Bumagsak ang transportasyon, naputol ang supply at libo-libo ang naiwan sa nagyelong kondisyon. Naging desperadong laban agad para mabuhay nang bumagsak ang mga industriya dahil sa matinding bagyo. Akala ng mga nakaligtas ay di na nila muling mararanasan ito. Pero makalipas lang isang taon, mas matinding bagyo pa ang dumaan na nagpapakita kung gaano sila kapos sa paghahanda sa sakuna. Ito ang kwento ng mga malalakas na snowstorm noong 1977 at 1978 at kung paano nila pinatigil ang Amerika. Noong umaga ng Enero, 28,000 taga-Buffalo ang naglalakbay ng biglang bumalot ng makapal na nyebe sa buong New York State. Alam ng mga autoridad na may malakas na Arctic cold front na mabilis na tumatawid sa buong bansa, ngunit nagulat pa rin lahat sa tindi nito. Sa ilang oras lang, nahirapan na ang mga driver sa nyebeng abot-tuhod. Bumagsak na ang temperatura ng mas mababa na sa antas ng pagyeyelo at hinampas ng hangin na singlakas ng bagyo ang lungsod. Habang nagkakagulo ang bayan, naglabas ng blizzard warning ang National Weather Service at nagtataka ang mga tao kung bakit biglang lumala ang sitwasyon. Hindi alam ng lahat pero ilang linggo nang nabubuo ang kondisyon ng bagyong ito. Mahigit 150 pulgadang nyebe ang bumagsak sa Buffalo mula Disyembre hanggang Enero. Karamihan ay nanatiling nagyelo sa lupa sa makakapal na patong. Isa ito sa pinakamalalamig na taglamig sa US at unang umulan ng nyebe sa Florida. Dahil sa sobrang lamig ng panahon, mas maagang nagyelo ang Lake Erie kaysa karaniwan, kaya't napakaraming nyebe ang naipon sa malawak nitong ibabaw. Kaya nang dumating ang sub-zero na Arctic air sa lugar, nagsimulang tangayin ng malalakas na hangin ang halos 10,000 square miles ng nyebe papasok sa lungsod. Dahil sa 13 oras na malalakas na hangin, matatakpan ng makapal na nyebe ang lahat ng madaanan nito. Pagsapit ng hapon, dumilim ang langit sa Buffalo. Ang hangin ay patuloy na humahampas sa 70 milya bawat oras, at nagsisimula pa lang ang bagyo sa pinakamalakas nitong yugto. Nagmadaling umuwi ang mga nababahalang mamamayan, sinundo ang kanilang mga anak sa paaralan at dahan-dahang bumalik dahil sa mga kalsadang binabara ng nyebe. Blizzard yon, parang pader ng puting nyebe. Wala kang makikita. Hindi ka tatagal ng kahit 5 minuto sa mga kondisyong hinarap namin habang nagtatrabaho. Dahil halos walang makita, imposibleng magmaneho. Itinigil ang pampublikong transportasyon at isinara ng mga autoridad ang mga kalsada para sa lahat ng sasakyan maliban sa mga sasakyang pang-emergency. Kung ikaw ay nasa bahagi ng thruway sa Niagara, manatili ka sa iyong sasakyan. Sinusubukan ng pulisya na abutin kayo gamit ang mga snowmobile, mga sasakyan at kung ano paman, kung kaya nila, maaari silang maglakad papunta sa inyo. Pero huwag kayong magpanik, ayos lang? Ngunit kaunti lang ang naitulong ito. Mabilis bumabagsak ang nyebe kaysa nalilinis ang kalsada kaya naipit ang mga sasakyan kung saan sila huminto. Libo-libong sasakyan ang iniwan sa buong lungsod at ang kombinasyong ito ang nagdala sa lungsod sa ganap na paghinto. Pagsapit ng gabi, naipit ang mga tauhang pang-emergency kasama ng lahat na iba pa kaya malaking bahagi ng lungsod ang nawala ng serbisyong pang-emergency. At pagdating ng dilim, makalipas ng ilang oras, bumaba ang temperaturang nararamdaman dahil sa hangin hanggang sa -50 degrees Celsius. Sitwasyon ito ng buhay o kamatayan, kaya nagmadali ang mga tao maghanap ng init, nakaupo sa sasakyan na nakaandar ang makina at heater. Dahil barado ng nyebe ang maraming labasan ng usok, naglabas agad ng babala ang lokal na otoridad. Kung iiwan mong bukas ang makina, mag-ingat sa pagkalason sa carbon monoxide. Buksan mo ng kaunti ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Kapag pagod ka, nasusog ka o naamoy ang usok ng tambutso, bahagya lang buksan ang bintana. Pero di nagtagal, hindi na yon ang pangunahing alalahanin. Tumirik ang mga sasakyan dahil sa lamig, kaya natrap ang mga motorista na walang mapagkukunan ng init. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinubukan nilang maglakad patungo sa ligtas na lugar sa gitna ng bagyo. Naging sobrang desperado ang sitwasyon, kaya lahat ng kwarto sa mga hotel sa lungsod ay nabook na. Minsan pa nga ng mga taong ilang minuto lang ang layaw mula sa kanilang bahay. Sa loob lamang ng ilang oras, lubusang naparalisa ang Buffalo. Dahil walang solusyon ang lokal na otoridad, nagdeklara ng state of emergency si Gobernador Hugh Carey.
Agad nagmobilisa ang National Guard at dumating kinabukasan para tumulong sa lungsod. Habang sinusubukan nilang makontrol, napagtanto nilang hindi nag-iisa ang buffalo. Bagaman pinakamalakas ang tama sa New York, tumigil din ang mga lungsod sa paligid ng Great Lakes mula Ohio hanggang Pennsylvania dahil naparalisa ng bagyo ang transport network. Naggangalit ang hangin magdamag, natabunan ng makapal na nyebe ang mga pangunahing kalsada. Dahil naputol ang mga interstate highway at mga linya ng tren, nahinto ang pagdadala ng mahahalagang supply kabilang ang pagkain at fuel. Sa buong rehiyon, daan-daang libo ang naipit sa kanilang mga sasakyan, mga lugar ng trabaho at pampublikong gusali, nagdarasan na sila ay mailigtas. Pumasok ako noong Biyernes at di ako nakauwi ng halos 2 linggo. Pero ang pinakamalubang problema ay nagmula sa mga ilog. 180 milyang bahagi ng ilog Mississippi ang nagyelo, dahilan para tumigil ang isa sa pinakamahalagang ruta ng pagpapadala sa bansa. Daan-daang barge na may kargang gasolina, chemical at mahalagang supply ang naipit sa yelo, dahilan para maputol ang mga pangunahing linya ng supply sa iba't ibang estado. Dahil walang mabilis na solusyon, hindi tiyak ang tagal ng pagkaantala ng paghahatid ng gasolina. At nangyari ang abala sa pinakamasamang panahon, hindi lang dahil sa malamig na panahon, kundi dahil din sa iba pang dahilan. Kulang ang supply ng natural gas noong dekada 1970, kaya ng bansa na magpanatili lamang ng limitadong reserba kahit bago pa dumating ang matinding taglamig. Dahil naputol ang mga ruta ng supply, itinulak nito ang sistema, noon pa ay hirap na hanggang sa bingit ng pagbagsak. Dahil sa krisis, hinihikayat ng otoridad ang publiko na magtipid ng enerhiya at bawasan ang paggamit ng heater kahit nananatiling mapanganib na mababa ang temperatura. Kahit bumaba na ang paggamit, milyon-milyon pa rin ang nanganganib mawalan ng init sa isa sa pinakamalalang blizzard na naitala. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang tumaas ang bilang ng mga biktima. Marami ang nagka-frostbite at ang simpleng sugat ay naging delikado dahil walang akses sa medical na tulong. Nakakatakot ang panahong yon para sa mga manggagawang naglilinis ng mga kalsada. Natuklasan nila na maraming tao ang namatay sa lamig sa loob ng kanilang mga sasakyan o namatay dahil sa sobrang lamig habang naglalakad, malamang ay naligaw sila dahil sa whiteout. Sa downtown Buffalo pa lang, humigit kumulang 13,000 katao ang naipit at nagdulot ito ng takot na libu-libong tao ang maaring mamatay sa buong rehiyon. Pagsapit ng Pebrero, isasagad na sagad ang mga komunidad sa rehiyon. Para sa iba, ang kanilang kaligtasan ay nakadepende na lang sa gawa ng iba. Isa sa mga pinakabayanihang ginawa ay isinagawa ni Patrolman Carl Oris ng Buffalo Police Department. Sa kabila ng pananakit ng dibdib, nilabanan ni Reese ang matinding kalagayan para maihatid ang mga gamot na makapagliligtas ng buhay sa 220 katao na naghanap ng masisilungan sa restauran. Pabalik-balik si Reese mula restaurant papuntang emergency hospital, siniguradong makarating ang gamot sa puso, insulin at iba pang medical na tulong sa nangangailangan. Matapos magtrabaho ng 25 oras ng tuloy-tuloy, inatake sa puso si Reese at namatay kasabay ng paghupa ng bagyo. Higit sa 60 katao ang nasawi dahil sa matinding snowstorm at dahil sa tindi ng sakuna, idineklara ni Pangulong Jimmy Carter na federal disaster areas ang ilang mga county. Habang bumabangon ang rehiyon, unti-unting nagbabalik sa normal ang buhay ng mga tao naniniwalang tapos na ang pinakamasama. Ngunit, hindi yon ang huling beses na makakaranas sila ng ganitong kalakas na bagyo. Matapos ang isang taon, tinamaan muli ng matinding bagyo ng taglamigang Midwest at hilagang silangang Estados Unidos. Ngayon, mas malala at mas mapanira ito. Tinawag itong isang perfect storm, ito ay isang pagsasanib ng ilang sistema ng panahon na minsan lang mangyari sa isang henerasyon. Pinagsama ang matinding pag-ulan ng nyebe, hangin na kasing lakas ng bagyo at nagyayelong temperatura sa isang matagal at mapaminsalang blizzard. Inasahan na magiging pinakamalupit ito mula Enero 25 hanggang 27 at hinikayat ng mga autoridad ang mga tao na maghanda. Sa kasamaang palad, matapos ang ilang linggo ng mga bagyo, marami ang hindi na sineseryoso ang babala. Alam namin na may blizzard warning bandang 10:00 ng gabi. Pero dahil madalas naman yun, hindi kami masyadong naganda. Hindi talaga kami handa. Sa pagkakataong ito, nagbuhos ang bagyo ng hanggang 3 talampakang nyebe sa iba't ibang estado at binayurin ng malalakas na alon ang mga baybaying lugar kasabay nito. Ang abala ngayon ay mas malala kaysa dati dahil maraming bahagi ng Amerika ang halos di madaanan ng isang linggo.
Dahil sa matinding traffic, ipinadala ang Red Cross at National Guard para magdala ng tulong, pagkain, magtayo ng pansamantalang tirahan at sagipin ang mga naipit. At tulad noong 1,977, kapos na rin ang supply ng natural gas. Lalong lumala ang sitwasyon ng sirain ng malalakas na hangin ang mga linya ng kuryente sa iba't ibang estado, kaya libu-libong tao ang nawala ng tubig, kuryente at init ng ilang araw. Ang malalakas na hangin ang nagdala ng mga matitinding storm surge sa baybayin ng New England, sumira sa mga gusali at nagdulot ng pagbaha sa mga komunidad. Nang nagsimulang humupa ang blizzard, libo-libong bahay ang nasira at umabot sa $1 bilyong ang pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura. Inihalalula dito ng National Guard sa mga nangyari pagkatapos ng nuclear na pag-atake. Habang lumalabas ang epekto ng bagyo, nagsimulang lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga taong nasawi. Kasama rito ang isang batang 1 taong gulang na namatay sa lamig matapos masira ang kalan na ginagamit ng pamilya para painitin ang mobile home. Isa siya sa halos 100 na biktima ng bagyo. Ipinakita na magkakasunod na blizzard ang kahinaan ng bansa sa matitinding bagyong taglamig at ang epekto nito ay nagtulak kay Pangulong Jimmy Carter na itatag ang Federal Emergency Management Agency noong sumunod na taon para mapabuti ang koordinasyon ng bansa sa pagtugon sa sakuna. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe. Malaking tulong ito.